Hello mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat? Maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa mga masigasig na nagsishare, hindi lang nakikinig, kundi sinishare din ang vlog na ito sa kanilang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo maisa-isa, ngunit ako na may natutuwa na sa inyong paraan, kayo rin ay naging instrumento upang maipaabot ang pagninilay na ito sa inyong mga kaibigan. Ngayon ay araw ng Lunes, Oktubre 23 na tayo, 2023. Napakabuti ng Panginoon, salamat sa Diyos. Alam ko na ang bawat isa ay nagsisikap rin upang maging mabunga ang inyong mga araw. Patuloy lang kayong mag-iingat dahil sa napakatindi ng init at alam nyo, uso yung sipon, uso yung trangkaso. So mag-iingat lang. No? Yung pag-iingat na ito, samahan palagi ng panalangin at talagang madama natin ang mga biyayang nasa sa atin na bigay ng Panginoon. Sa araw na ito mga kaibigan, ng ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 21. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito mga kaibigan? Dito napapansin natin na may isang tao, no, galing sa napakaraming pagtitipon at sinabihan niya ang Panginoon na sabi niya, Guro, sabihan mo naman ang kapatid ko na ibahagi sa akin ang aking tatanggapin, mamanahin. No? Alam nyo, minsan sa ating buhay, we are always occupied with material things. No? Alam nyo, gusto natin palagi is puno ang ating pitaka. So, wala namang problema yon. Kaya lang kung minsan tingnan natin dito sa daloy ng ating ebanghelyo, yung pangit naman kasi isipin na sa buong araw natin, yung iniisip natin is yung mga makamundong pangangailangan lang. No, bato-bato sa langit, minsan may mga taong hindi maganda ang araw pag walang pera. No, galit, wala sa modo. May mga tao namang walang iniisip kundi kung paano maparami ang kanilang pera. Wala na ba tayong pwedeng isipin? Yun na lang ba? Minsan may mga tao talagang ganun. Kaya we are always focused with so many things, especially with what we need. No? Kaya hindi natin maiwasan na dahil diyan sa mga mamanahin, sa mga material na bagay, doon nasisira ang relasyon, ang ugnayan sa pamilya, maraming nag-aaway, maraming nagpapatayan, maraming mga pamilyang nasisira, hindi na nag-uusap dahil sa kapirasong lupa na hindi tama ang pag party-party, yung paghati nito. No, nakakalungkot. No, pero may nalalaman din akong mga tao na minsan pag may mga gulo sa pamilya dahil sa hatian ng mga mana, sabihin na lang ng isa na sa inyo na lang yan. No? Kung yan lang ang dahilan na masira yung ating kapatiran, yung ating relasyon, walang silbi ito. So siguro maganda din na makita natin ang punto na mas mahalaga ang relasyon kaysa kayamanan. Ang kayamanan, walang problema yon kung gamitin lang ito sa tama at hindi ito maging dahilan upang mahulog tayo lahat sa kasalanan. No? At iwasan natin palagi na masisira yung ating pagkikipagkaibigan dahil lang sa mga material na bagay. Hindi naman natin madadala yan sa langit, hindi naman natin yan madadala kung mamatay tayo. Ang totoong pag-ipunan natin na iiwan na gantimpala na kayamanan natin sa mundong ito ay ang paggawa ng kabutihan. Dahil kung mamatay man tayo sa bandang huli, pag-uusapan tayo ng mga tao dahil sa kabutihan na ating ginawa. So sana maging totoo tayo at maging tapat. No? Mamuhay tayo ng simple. Mamuhay tayo ng punong-puno ng kaligayahan at kontento sa kung ano ang mayroon tayo. At sa likod ng contentment na ito, nariyan yung pagsisikap. No? Bahala na kung medyo alanganin yung kinakain natin araw-araw. Ang mahalaga ay may nakakain tayo.
Ang mahalaga ay maganda ang ating samahan habang kumakain tayo sa hapag. Anhin man natin ang napakasarap na ulam at pagkain at hindi man lang tayo nag-uusap, walang silbi rin. No? Sana makita natin ito, na ang pakikipag-ugnayan, pakikipagkapwa, ang pagpapahalaga sa isa't isa ay mas mahalaga kaysa kayamanan ng mundong ito. Ito ang totoong kayamanan natin. Kaya, pagdasal natin palagi sa Panginoon, na liwanagan ang ating puso at isipan na makita natin ang totoong kayamanan natin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming mahanap namin ang totoong kayamanan namin sa mundong ito. Alam namin, ikaw lang ang makapaggabay, ang makapagturo ng mga kayamanang ito, lalong-lalo na sa aming patuloy na pakikisalamuha at paglilingkod sa isa't isa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen.